Hi, hello po muli. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroroon. Nagbabalik pong muli itong aking YouTube channel ho na Eric's Vlog. Maraming salamat to sa patuloy na nanonood ng aking mga ina-upload na video. And maraming salamat din ho sa lahat ng patuloy na nagsusubscribe ho dito sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay balikan natin hong muli ito hong update ho sa BSKE 2025 o yun hong tinatawag na Barangay and Sangguniang Kabataan election ho sa December 1, 2025. So hindi ho natin alam kung ito ho ay matutuloy dahil marami ho tayong mga kababayan ho ang nag-aantabay sa magiging desisyon ho ng Korte Suprema dahil nga ho merong mga petition hong sinubmit o sinumite noon ho mga nakaraang mga linggo. So yun ho, mag-update lamang ho ako dito ho sa BSKE 2025. Nagbabalik ho muli itong aking YouTube channel ho na Eric's Vlog. So yun na nga ho, marami ho ang naghihintay dito ho sa magiging desisyon ng Korte Suprema ho tungkol ho dito sa tinatawag na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 dahil ho matandaan natin na nagkaroon ho ng tatlong petisyon na isinumiti ho sa Korte Suprema itong mga nagpetisyon ho para questionin ho yung batas na Republic Act 12232 na kung saan ho ay pinapalawig ang termino ng mga barangay officials at sangguniang kabataan. Pero sa kabila ho ng batas na ito, ang totoo ho dito, ito ho yung nagpo-postpone sa election ho na magaganap sana sa December 1, 2025. At dahil ho dyan ay hinihintay ho ang desisyon ng Korte Suprema kung i-declare nga ho bang unconstitutional nga ho itong pagkakapirma sa Republic Act 12232. Ayon ho sa latest report, ang ginawa ho ng Korte Suprema, ang lahat ho ng petisyon ay kinonsolidate na ho o pinagsama-sama na ho para iisa na lang ho ang petisyon. Ito ho yung tatlong petitioners ho na kumi-question ho sa Republic Act 12232 na pinirmahan nga ho ng ating Presidente Bongbong Marcos. At ito ho ay sa pangunguna ho ni Attorney Macalintal na una hong nagsubmit o nagsumiti ho ng petisyon. Pangalawa ho ay ito hong senior high school teacher na si Mr. Tayam. At ang kauli-ulihan ho ay itong youth group na tinatawag hong Kaya Natin Youth. So yan ho ang ikatlong nagsumite ng petisyon para ho questionin ang Republic Act 12232. Katulad ho ng aking nasabi kanina na pinag-isa na lang ho ang lahat ng mga petitions ho ng tatlong petitioners at dahil ho dyan ay pinagkokomento ho ng Korte Suprema. Unang-una ho dyan ay ang Senado, ang House of Representatives, ang Office of the Executive Secretary ho ng Office of the President. Ang ikaapat ho o ang panghuli ho ay itong Commission on Election. So pinagkokomento ho sila ng 10 araw ho para sumagot sa mga petisyon ho na isinumite sa Korte Suprema. At base ho sa petsa ho na September 10, 2025 ay meron na lamang ho 20 araw para ho mag-umpisa ang tinatawag hong filing of Certificate of Candidacy kung matutuloy nga ho ang Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 at magaganap ho sana ayon ho sa schedule ng COMELEC ang pag-file ho ng COC ng lahat ho ng kakandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election ho kung matutuloy nga ho at ito ay nakatakda ho sa October 1 to 7, 2025. So lumalabas ho na 20 araw na lamang ho ang natitira para ho mag-umpisa base ho sa dating schedule na October 1 to 7. Sa loob ho ng 20 araw bago ho ang original na petsa ng filing of certificate
ng lahat ng kakandidato sa BSKE 2025. Kaya nga ho, dapat magkaroon ho ng desisyon na mabilis ho ang Korte Suprema upang madesisyonan na ho kung matutuloy baga ho ang eleksyon ngayong taon o next year na ho, base ho doon sa ipinasang batas na Republic Act 12232. So dapat ho ayan ay madesisyonan na agad para ho malaman ng mga taong bayan ho, lalong-lalo na ho doon sa mga kandidato muli sa darating ho na BSKE 2025. So yan ho ang ating hihintayin ngayon hong linggo na to o sa next week kung ano ho ang magiging hatol ng Korte Suprema para matuldukan na ho kung matutuloy baga ho ang eleksyon ngayong taon na ito o sa next year na ho. So yan ho ay importanteng madesisyonan kaagad ng Korte Suprema base ho sa aking pananaw. Ayon ho kay COMELEC Chairman George Garcia ay mangangailangan daw ho ang COMELEC ng karagdagang pondo ho 3 bilyong piso kung sakali hong matutuloy ho ang eleksyon ngayong taon December 1, 2025 dahil ho base ho sa nakalipas na registration ho ay nagkaroon ho ng additional 2.8 million voters. Yan nga ho ay base ho sa naging resulta ng registration ho noong August 1 to 10, 2025. So nagkaroon ho ng 2.8 million new voters. At kung sakali namang ang Barangay and Sangguniang Kabataan election ay matutuloy ho sa taong 2026 o sa next year, ang mangyayari ho ay mangangailangan ng COMELEC ng 6 na bilyong hanggang 9 na bilyong piso para ho sa karagdagang pondo na gagamitin ho ng COMELEC para ho sa eleksyon next year. Ito nga ho ay dahil sa posible ho na madagdagan ng 1.2 million ho ang magpaparehistro mula ho Hulyo hanggang October 2026. Yan ho ay ayon kay COMELEC Chairman George Garcia nung siya ho ay umattend doon ho sa House Appropriations Committee's deliberations. So yun ho, wala na hong 3 linggo at mag-uumpisa na ho ang filing of Certificate of Candidacy sa October 1 to 7, 2025 kung sakali hong desisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional ho ang Republic Act 12232. So yan ho ang ating aantabayanan, tututukan kung ano ho ang mangyayari sa desisyon ho ng Korte Suprema. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog para po dito sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood.